Yo, what's up mga alien? Nandito ngayon tayo sa Maddie's Bike Shop. Pabikit-pikit pa tayo, no? Pila-pila, no? So, nandito ngayon tayo sa Maddie's Bike Shop sa may Congressional Road, Pugat, Lawin, sa Quezon City. Dinayo talaga natin to para mag-bike check ng mga bisikleta dito. Natuwa ako kasi nga may nakita pa ako dito isa. Grabe, sobrang sulit. Napunta ko dito. Ito yung Trinx 2024 version. Ito ay Carbon Lodi. Carbon Lodi, ito na si Trinx. BCT 1000. Ano pa? Quest, talagang sinigamerado ko muna. Trinx BCT 1000 Quest Carbon Lodi. Grabe, nagulat ako dito sa version nito. Para sa akin para sa akin, palag-palag na yung version nito. Sulit na rin. So tara, samahan nyo ako. Alamin natin kung ano nga ba yung meron dito and yung version niya palaban, mga alien. 2024 version, Trinx BCT 1000 Quest. Like, comment, share, subscribe. Let's go! Maglalakbay ako patungo sa kawalan upang amunin tong pangarap sa buhay at susuungin ko itong kadiliman. Makita ko lang ang liwanag ng katarungan. Okay, bike check na natin to. Si Trinx BCT 1000 Quest na natuwa ako dito. Ito yung 2024 version. So, simulan natin dun sa napakalapit niyang frame. Ito po ay carbon Lodi na. Pero hindi ko lang masabi kung anong klaseng material to. Kung T1000, 900 or 800. Walang naka-indicate. Ang naka-indicate dito, limited edition Quest. So, limited edition pala to. Itong Trinx na to. So, yung mga decals niya, ang angas. Pag Trinx, alam nyo na yung quality. Ayan, yung pagkaka-Trinx na dito, matte. Tapos, nandito yung glossy type niya, na hindi ko masabi kung para siyang gray. And nandito naman, meron ding violet tuloy. Orange, tapos may black dito para nagtutun color. And meron siya ditong lagayan ng ulam sa down tube. Nandito yung design in Italy and yung 5 years warranty Trinx. Dito walang nakalagay na lagayan ng battle cage kasi nga masigip na. And yung size na minabudget natin is small size, size 15. And yung top tube, ito yung kakaiba dito na napansin ko. Tignan nyo to. Ayan nakaangat na siya dito. Akala nyo nandito yung adjustan ng upuan niya. Di ba usual nandito pag ganyan yung tsura sa mga aero? Hindi dyan. Wala dyan yung adjustan ng kanyang seat post. Nasa ilalim. Ayan. So doon nyo siya i-adjust sa pinaka-ilalim ng kanyang top tube. Ayan, okay, kita nyo dito. No, napaka-unique. Yung chain naman ito ay 12 speed na. Ayan, hindi ko mabasa yung nakalagay dyan. Medyo malabo mata ng alien nyo. Ayan, yung chain na ginamit. And yung kanyang chain stay dito, syempre para siyang may black. Akala ko ano to, parang malambot, pero hindi pala. Yung parang anti-chain slap, pero hindi pala. Design lang pala siya. And nandito yung Quest. So yung RD, ito ay Jore M6100, may clutch na rin yan. Meron tong dalawang version. Kung ayaw nyo naka-Jore, mas mura ng konti. Mamaya pag-usapan natin yan, itong binabike natin. Ayaw naka-Jore M6100. Yung sprocket, cassette type, alam nyo na yan, pag 12 speed, matic yan, cassette. Megos na natin yan. Megos na natin. Okay, wala siyang tunog. Napakatahimik lang. So, hindi siya tunog mayaman. Dito, nakalimutan nga pala natin. Yung kanyang crankset, ito ay Halotech na. And the Pro Wheel APX yata, kung doon nagkakamali. Boss, pabayaran mo lang. Ayan, ito ay parang feeling ko naka-press fit na yung mga ganito. Ayan, carbon yung frame. And Halotech, parang 42 teeth yung nilagay dito. And sa sprocket naman niya, ito ay 12 speed na cassette type, 1150 teeth. Ayan, ewan ko na lang pag kinulang ka pa dyan eh. Yung hub naman niya ay feeling parang formula pala. Ito yung hub niya. So naka-formula, alloy, and seal bearing na rin yan. Yung spokes naman for 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Yung spokes na ginamit, double wall alloy rim. Quest na rin to. Pero feeling ko hindi pa to mga tubeless ready. Pag mga stock na ganito, hindi pa to mga tubeless ready, mga ganyan. Mukha lang siya tubeless ready. Yung gulong niya ay Icon.
Maxxis Icon 29 by 2.20. Ayan o. Maxxis Icon, and ito ay naka-press tabard na rin. Ito yung 2.20. Ayan. So sa likod naman, 160mm rotors, naka 6 bolts, and ito ay naka QR dito. Ayan. Pero mas maganda sana kung ginawa na lang nila tong through axle na, kasi carbon naman na. So, pero ito kasi ay ginawa pa nila lang quick release. And ito yung kanyang post mount na naka-tektro. Yung brake caliper. So upuan naman niya, parang 31.6, medyo mataba-taba to. Magix yung ginamit o inilagay. Alloy na to. Dalawa yung adjustan ng kanyang upuan. Yung saddle niya ay Trinx na rin yung inilagay dito. Sa fork, ito panalo na dito. Stanchion, ang taba. Parang 32 or 34 yung inilagay dito. Trinx na rin. Trinx EPX o XP. And ito ay naka-inverted fork. Travel parang feeling ko 100mm or 80. And hindi lang yan, air fork to. Diyan mo ihipa ng manual pag wala ng hangin. And ito ay naka-remote lockout na rin. Ayan. So para sa akin, i-fork pa lang, panalo ka na dito. Tsaka may sag na to, dito. Ay parang si Batusay, nakabaliktad ang kanyang talag. Yung kanyang fork. So sa una, wheel set, parehas lang. E-spokes 32, double wala yung rim. Maxxis Icon 29 by 2.20. 160mm yung kanyang rotors, naka 6 volts yan, and ito ay naka quick release pa dito siyempre sa kanyang harap. Ayan, tapered na rin to. Pogi nitong bike na to. So dito naman tayo, ito first time ko na nakita, Magix na pala yung ginagamit ni Trinx. Yung kanyang stem, parang nasa 80mm pa to. Kailangan pa yung 1.8 kung di ako nagkakamali. Ayan. So dito naman, tingnan nyo to, Magix. Yung kanyang seat post, Magix din. Yung kanyang stem. Yung kanyang ano naman dito, headset. Hindi ko sure kung sealed na to, parang feeling ko sealed na rin. Ayan. Sa kanyang handlebar, medyo mahaba. Parang nasa 800mm pa yung handlebar nito. And alloy na rin, Trinx na rin yung inilagay dyan. Handle, grip, okay. May pagkamalambot na rin. Yung kanyang brake naman na inilagay ay Tektro. And yung kanyang shifter ay Jore M6100. So ito ay naka 12 speed na. Carbon. Meron siyang pang side swing dito. Ito yung lagayan ng FD kung gusto niyo maglagay ng FD. Ang FD nyo pang side swing. Walang butas dito sa ilalim, walang pang top pull. Pero yung butas dito para to sa adjustan ng kanyang upuan. So ito ay 2024 version ng Trinx VCT Quest 1000 limited edition. So carbon Lodi, Halotech, naka 1x. Ito ay naka M6100, naka 12 speed na yan. Meron tong isang version na hindi naka Jore. Ito yung isang version niya na naka L2 naman. L2 A12. Ayan. Yun lang ang kaibahan, tsaka yung shifter niya. Ayan o. So ang kulay naman itong isa na naka L2 ay same lang din yung geometry niyan, halos lahat same lang. Yung kulay, ito lang na bago dito. Naging kulay parang orange. Orange din dito and orange din doon. Ayan, VCT 1000. Ayan, parehas sa parehas lang talaga siya. Ang nabago lang yung kulay tsaka yung L2 na RD and yung kanyang shifter. So itong naka L2 na version niya, ang presyo nito ay 22,500 pesos. So sa 22k mo, parang ka-level na nito yung mga na-buy check natin ng mga Mountain Peak Titan, Mountain Peak Ninja. Yung mga na-buy check ko dati diyan sa Cavite, sa Budget Bike Cavite. Ayan, nasa ganung price range na kasi yun. Ito kasi 22,500. Pero ito ay carbon na, carbon loaded na. Tsaka naka remote lockout. Feeling ko mas lamang to doon, mas magaan to kasi nga carbon na yung mismong frame nito. So 22,500 to. Yung naka L2, ito naman. Ang presyo naman itong naka Jore
ay 25,500 pesos. So 3,000 lang ang diferensya. No? So 3,000 lang ang diferensya, price difference nilang dalawa. So anong pipiliin mo? Yung naka Jory ba o yung naka L2? Kung medyo short ka, piliin mo yung naka L2. Pero kung kaya mo namang i-Jory, eto wala ka nang i-upgrade dito, M6100 na yan, naka Halotech na rin yan. Ayan, no? So pwedeng pwede na. Citrix VCT 21,500 pesos. Dito yan sa Madis Bike Shop sa may Congressional Road, Pugad Lawen, Quezon City. Ito yung kanilang logo. Yan yung isa-search no sa inyong mga Facebook page, no? And yung kanilang contact number nandito. Nandito yung mga number nila, nandito naman yung address nila, and nandito yung logo. Yan yung isa-search nyo. Madis Bike Shop. So kung may mga katanungan kayo, pwede ditong mag-home credit. Kung gusto nyo build to buy home credit, meron dito. Ayan. Ito naman, Visa Mastercard, tumatanggap sila. GCash payment, so dito pwede rin kayo magpabuo. Kung gusto nyo magbuo ng bisikleta, pwede yan dito. Ito yung kanilang mga project bike. Ito yung specialty nila. Nagbibuild talaga sila dito ng mga project bike. So kung magbibuild ka ng project bike, dito ka dumayo. Yung presyo nito ay guarantee you mababa and makatarungan. Yung presyuhan dito sa Madis Bike Shop. Ang daming pyesa, oh. Ayan, oh, taka mga bago yung mga bisikleta na bike natin dito. So abangan nyo, soon magkakaroon sila dito ng mga e-bike. So ngayon kasi wala pa. Abangan nyo yung update natin dito sa kanilang mga e-bike. Ay natawa ako dito kasi soon may magkakaroon sila ng e-bike dito. Yung next update natin. So ayan, mga alien, no? Meron pang darating dito. Abangan nyo rin. Yung darating nga pala, ngayon ko lang sabihin sa inyo, may parating dito na bago ang Trings. Kilala nyo to, si Mountain Peak Striker, di ba? May parating na kuya yan. May parating na kuya yan. So abangan nyo yung mga alien. Hindi ko muna di-disclose, no? So nabalitaan natin yan, no? May nasagap tayong balita. Yung madam natin may nakasagap, no? So ayan mga alien, 25,500 pesos. Dito lang yan sa Madis Bike Shop. Ayan yung kanilang details. Google Map location nandiyan na rin sa video description. Hindi na kayo maliligaw mga alien. So yung mga alien, like, comment, share, and subscribe. Dito lang yan sa Madis. So be it, I love you. Signing up.